Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 60 anyos na babae patay matapos mabundol ng van habang tumatawid sa kalsada sa Calasiao, Pangasinan. Garong na iniwang nakaparada sa harap ng tindahan sa barangay Tambak, Dagupan City, tinangay ng kawatan. Mga mananampalatayang Katoliko dumagsa sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. At ang fur baby na hindi lang daw bantay sa bahay, trending. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Patay ang 60 anyos na babae matapos mabundol ng van habang tumatawid sa kalsada sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto CJ Turida. Sa kuhang video na ito kagabi, makikita ang ilang kataong nakahandusay sa National Highway na bahagi ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Makikita rin ang mga rumespondeng pulis at ilang residente na nasa lugar. Sa investigasyon ng pulisya, 2 kataong tumatawid sa kalsada ang nabangga ng van pasado alas 9 kagabi. At sa lakas po ng impact ay tumapon sa kabila yung isa at nabangga naman ng kabilang opposite ng truck. Nasawi sa aksidente ang 60 anyos na babaeng biktima. Sugatan ng 28 anyos na isa pang babaeng biktima na dinala sa ospital. Parehong taga-barangay Nilumbot, Mapandan, Pangasinan ang dalawa. Pauwi ang mga sakay ng van sa Umingan, Pangasinan nang mangyari ang aksidente. Hindi ko naman sir na may tumoy. Ayun. Pero nung napansin ko na, alanganin na, hindi ko na naiwasan sir. Pinuntahan ng GMA Regional TV One North Central Luzon News Team ang pamilya ng biktima sa Mapandan, Pangasinan, pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Samantala, mahaharap ang driver ng van ng reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Tinangay ng kawatan ng isang garong na iniwang nakaparada sa harap ng tindahan sa barangay Tambak, Dagupan City. Nakatutok Sandy Salvacio. Arestado ng mga puwersa ng Dagupan City Police Station 3 ang 37 anyos na lalaki na sospek sa insidente ng carnapping sa barangay Mamalingling, Dagupan City hapon kahapon. Batay sa paunang investigasyon, alas 3 ng hapon nang iparada ng isang lalaki ang kanyang garong sa harap ng sari-sari store na bahagi ng barangay Tambak. Nakalimutan na yung susi na nakasaksak sa tricycle niya. Kaya paglabas niya mga alas 4, nakita niya na wala yung tricycle niya. Sa kuha ng CCTV camera ng Barangay Bulosan Council na katabing barangay ng Tambak, kita ang pagdaan ng sospek gamit ang ninakaw na garong. Agad nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis sa karatig lugar at namataan ang garong na minamaneho ng sospek sa barangay Mamalingling. Actually ma'am, nung time din na yun kasi nagkakandak tayo ng checkpoint po natin dito sa Bulusan po. Siguro nakita niya yung checkpoint natin kaya lumihis po ng daan, ma'am. Inaresto ang sospek, hindi pa siya nagbibigay ng pahayag. Sinusubukan ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng garong. Napag-alaman ng pulisya na dati nang may record ng pagnanakaw ang sospek sa mga bayan ng Mangaldan at Rosales, Pangasinan. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang sospek. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nagliyab ang isang minibus sa Jones Isabela pasado alas 4 ng hapon noong Biyernes, February 13. Galing daw sa pamamasada ang minibus at pumarada sa gilid ng kalsada sa Barangay 1. Iniwan ng driver ang sasakyan na umaandar at may binili sa isang tindahan. Pero nang bumalik, napansin niyang umuusok na ang ilalim na bahagi ng upuan sa passenger side. Pag-angat ng driver sa upuan, lumakas ang apoy at mabilis na kumalat sa iba pang bahagi ng bus. Mabilis na nakababa ng sasakyan ang driver. Bukod sa driver, walang ibang sakay ang bus noong mangyari ang insidente. Faulty electrical wiring ang tinitingnang sanhi ng sunog. Humigit kumulang 2 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Nadamay sa insidente ang 2 motorsiklong nakaparada sa tabi ng minibus, pati na ang bahagi ng bintana ng tindahan na malapit sa pinagparadahan ng sasakyan.
Samantala, mga mananampalatayang Katoliko sa Dagupan City dumagsa sa St. John the Evangelist Cathedral para sa Ash Wednesday Mass. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, pasado alas 5 ng hapon ay ongoing na ang 5 p.m. Mass dito sa St. John the Evangelist Cathedral. Kanina, Chris, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa simbahan para habulin ang huling misa ngayong araw. Dinagsa ng mga mananampalatayang Katoliko ang Ash Wednesday Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Binigyang diin sa homily ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos at pagninilay-nilay sa mga nagawang kasalanan. Ang kasalanan daw ay hindi nagsisimula sa gawa kundi nag-uugat sa kalooban at isipan ng isang tao. Kaya po sa ating katesismo, dapat po ang isang Katoliko ay nag-uumpisa at least once a year. Obligasyon po natin yan na linisin ang ating sarili, mag-ibalinis ang ating sarili upang ang Espiritu Santo na sa atin malinis ang tao. Matapos ang homily, isinagawa ang pagpapahid ng abo sa noo ng mga mananampalataya. Ayon sa simbahang Katolika, ang abo ay paalala na walang permanente sa mundo. Mula sa abo ay babalik sa abo, isang panawagan ng pagsisisi at taimtim na pananalangin. Para po kasi sa akin, para makabawi din po sa sacrifice na ginawa ni Lord. Magpa-fasting po ako, tapos pupunta po ako sa, may parang komento siya na magre-repent. Bago ang Ash Wednesday, isinagawa kahapon sa San Agustin Church sa Barangay Maluwad, Dagupan City ang Shrove Tuesday o ang pagsusunog sa mga lumang palaspas. Ang mga abo mula sa mga sinunog na lumang palaspas ginamit ngayong Ash Wednesday. Binibigyang diin ng Simbahang Katolika ang 3 haligi ng Kwaresma, panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Napuno rin ng mga deboto ang St. William the Hermit Cathedral sa Lawag City ngayong Ash Wednesday. Bago mag-alas 6 ng umaga kanina, nagsidatingan na ang mga mananampalataya para sa unang misa. May mga trabaho ang karamihan na maagang dumalo sa misa para magpapahid ng abo sa noo. Chris, pagkatapos ng 5 p.m. Mass, inaanyayahan ng simbahan ang mga Dagupenyo at ilang mga kababayan natin dito sa Dagupan at sa mga karatig lugar na makisama sa gaganaping kumpisalang bayan mamayang 6 p.m. Bahagi pa rin ito ng idinaraos na 40 days season of Lent na magtatapos hanggang Biyernes Santo, April 5. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Farm gate price ng palay tumaas pa at pumapalo na sa 25 hanggang 26 pesos ang kada kilo. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Tumaas palalo ang buying price ng palay sa Pangasinan. Mula sa dating 23 hanggang 24 pesos per kilo, umakyat na sa 25 hanggang 26 pesos and 50 centavos ngayong linggo. Malaking bagay raw ito para sa mga magsasaka na maagang nakapag-ani ng palay. Surti da nata madam, siyempre tagiso palay. Oh, nakita ra. Kasabay ng pagtaas sa presyo ng palay, apektado naman daw ang mga trader. Timagaya maong madam, maya-maya man nagsaliw, maya-maya undadayo. Sa monitoring ng Samahang Industriya at Agrikultura o SINAG, tataas pa ang presyo ng palay hanggang sa huling 2 linggo ng Pebrero. Pero pagsapit ng Marso, posibleng unti-unti na itong bumaba hanggang sa 20 pesos per kilo. Pero kumpara sa nakalipas na mga cropping season, kung saan bumagsak pa sa hanggang 10 piso ang presyo ng palay, ay masasabi raw na magandang presyuhan ngayon. Nakatulong daw ang ilang buwan na pagpapatupad ng rice import ban noong nakaraang taon. Yun dahil nauubos yung local stock natin. Walang masyadong local stock sa mga miller and local traders. Wala pang naipon na stock. So yung nabibili sa farmers ngayon, pag bili, yun na agad. Sa ngayon, nasa 12% pa lang ang naaaning palay sa bansa. Sa Marso, inaasahan ng 80 hanggang 85% na aning palay sa bansa. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Inihatid na sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ang yumaong si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Ginawaran si Speaker JDV ng full military honor ng AFP kasama na ang 21 gun salute. Pumanaw si De Venecia noong February 10 sa edad na 89.
Ang 5-time House Speaker na anak ng Dagupan City ay 7 beses na nahalal bilang kongresista ng Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa ilang kabahayan sa barangay BI, Santa Cruz, Zambales kahapon. 7 bahay ang natupok. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang dikit-dikit na bahay na sinabayan pa ng malakas na hangin. 8 pamilya katumbas ng 25 individual ang apektado sa sunog. Pansamantalang dinala sa Barangay Plaza ang mga apektado. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Inibestigahan pa ng otoridad ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng danyos sa insidente. Arestado ang 30 anyos na lalaki sa pagnanakaw ng panabong na manok sa Kalasyaw, Pangasinan. Tutukan sa report. Inatake ng kawatan ang bakuran na ito sa Barangay Mancup, Kalasyaw, Pangasinan. Tinangay ang isang panabong na manok na diskubre na lang ng may-ari na nawawala ang isa niyang alaga at tali na lang ang naiwan sa kinalalagyan nito. Nagkakahalaga ang ninakaw na panabong na manok ng 20,000 pesos. Nadiskubre kalauna na ang nawawalang manok, ibinenta ng sospek sa Kalasyaw Public Market sa halagang 850 pesos. Ibinenta raw ito ng lalaking nagpakilalang alias Dionisio, na residente rin ng Barangay Mancup. Na-identify niya na iyon yung manok na ninakaw sa kanya. Nagtanong po kami sa kanila na nawalan kami ng manok, tas nakita ko yung manok sa kanila na sinabi ko na saan nila nabili yung manok, tas sinabi nila yung pangalan, tas tinuro nila yung tao. Sa follow-up operation ng Kalasyaw Police, nahuli ang 30 anyos na sospek. Tinuro niya kung kanino niya binili, kaya ang kinasuhan po natin ay yung talagang nagnakaw po ng manok. Sinampahan ng reklamong pagnanakaw ang sospek, wala pa siyang pahayag. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Mahigit 2 taon bago ang 2028 presidential elections, nagdeklara na si Vice President Sara Duterte ng kanyang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo. Sinabi niya yan sa kanyang press conference kaninang umaga. Bago yan, humingi ng tawad si Vice President Duterte sa publiko dahil tinulungan daw niyang mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Umalis siya noon bilang bahagi ng gabinete dahil alam daw niya na kapalit nito ay ang impeachment laban sa kanya. Hindi na tumanggap ng anumang tanong si VP Sara matapos ang kanyang talumpati. Mataas na produksyon ng sibuyas asahan daw ngayong Pebrero hanggang sa mga susunod na buwan ayon sa Sinag. Ang detalye sa report. Limitado sa 8 hanggang 10 sako ng sibuyas ang inaangkat ni Ernesto sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Hindi raw siya masyado nag-iimbak ng sibuyas dahil sa mababang presyo nito. Hindi gaano taas yung mga baba pa eh. Biglang bumagsak yung presyo pa di. May magano. Nasa 90 pesos hanggang 100 pesos sa kada kilo ngayon ang pulang sibuyas, habang 70 pesos hanggang 80 pesos ang puting sibuyas. Malaking tipid daw ito sa mga consumer. Malaking bagay sa aming mga may-ari ng restaurant dahil napakamura eh. Kaya more yung stocks na mabili namin kaya mura. Sa monitoring ng Sinag, nasa 8 hanggang 10% na ng mga taniman ng sibuyas sa Pangasinan at Nueva Ecija nakapag-ani. Tuloy-tuloy ang anihan kaya't normal na raw ang pagbaba sa presyo. Sa bababang farm gate price ng sibuyas, dapat daw ay nasa 60 hanggang 70 pesos ang bentahan sa palengke ng pulang sibuyas. Bagamat may mga tanim na sibuyas na naapektuhan ng mga kalamidad noong huling quarter ng 2025, wala namang nakikitang problema sa supply ngayong unang ikalawang quarter ng 2026. Hopefully, kasi may nag-replant nung nagka-problema ng October, November. Hopefully, makuha pa rin natin yung target natin. Bukod sa sibuyas, bumaba na rin ang presyo ng siling labuyo. Mula sa dating 700 pesos per kilo, nasa 100 pesos per kilo na ito ngayon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sabay sa panahon ng Kwaresma ng mga Katoliko, ang panahon din ng pag-aayuno ng ating mga kababayang Muslim.
Inanunsyo ng National Commission on Muslim Filipinos ang pagsimula ng Ramadan bukas, February 19. Hindi lumitaw ang buwan sa moon sighting activity kahapon. Isinasagawa ito para matukoy kung kailan magsisimula ang Ramadan. Pinakabanal na panahon para sa mga Muslim ang buwan ng Ramadan kung kailan sila nag-aayuno at nag-aalay ng panalangin alinsunod sa mga aral ng Islam. Global Alumni Convention sa Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute sa Dasol, Pangasinan na puno ng musika at sayawan. Tunghayan sa report. A Legacy of Friendship, a Future of Purpose. Ito ang tema ng ginanap na Global Alumni Convention ng Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute sa Dasol, Pangasinan. Ito ang unang beses na nagdaos ng Global Alumni Convention ang paaralan, na siya namang dinaluhan ng daan-daang representatives ng bawat school batch. Napuno ng musika at sayawan ang gabi, lubos na na-enjoy ng mga dumalo. This first alumni convention is a success. Notably, we have raised the bar in conducting an event like this. I thank everyone who came all the way from different parts of this world to pay tribute to our school. Maraming salamat. Sa isang bahagi ng programa, pinarangalan ang lahat ng mga naging guro sa paaralan, gayon din ang mga nag-alay ng serbisyo upang mas mapataas ang antas ng edukasyon sa DMJMPI. Maraming salamat sa pagdalo. Talagang naipakita ninyo yung pagmamahal at loyalty ng ating school. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Wala na ang paligoy-ligoy sa Encantadia Chronicles Sangre. Tatapatin na ni Armea Isabel Ortega ang pinaghihinalaan niyang nagtangkang magpapatay sa kanya. Abangan mamaya 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Dapat ding abangan ang mga kaganapan sa Never Say Die. Nagkamali ng pinagkatiwalaan si Joey, Jillian Ward, matapos ibigay ang flash drive sa ibang tao. Kaya kailangan niyang makinig kay Andrew David Licauco. Abangan ang Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nahulikam ang peligrosong pag-angkas ng bata sa isang tricycle sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang batang nakatayo sa likod ng driver. May babae naman sa kanyang likod, pero payuko-yuko ang bata. Peligroso ito dahil marami pang karga ang tricycle at posibleng magdulot ng aksidente. Walang nakitang traffic enforcer sa lugar na sumita sa driver. Narito na ang Ratsyada Balita. Mahigit 300 magsing irog ang nagpalitan ng Aidu sa isinagawang Kasalang Bayan 2026 sa Gapan, Nueva Ecija noong araw ng mga puso. Kabilang sa mga ikinasal ang 77 anyos na si Tatay Romulo at 74 anyos na si Nanay Perlita na pareho ng byudo at byuda sa kanilang mga unang asawa. May iba pang senior citizens at PWDs na kasama sa libreng Kasalang Bayan. Ang mga kasuotan ng mga couple abay libre pati na rin ang registration at ang gintong singsing na handog ng lokal na pamahalaan ng Gapan. May part 3 ang protesta kontra korupsyon at katiwalian na trilyon peso march. Ikinasaiyan sa February 25 kasabay ng 40th anniversary ng EDSA People Power. May inilatag ng aktibidad ang civil society and religious leaders sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang ang prayer march mula EDSA Shrine patungong Club Filipino. Sa EDSA Shrine din gaganapin ang main program.
Ilang bata sa Pangasinan ang nakatanggap ng hearing aid mula sa DOH Center for Health Development Region 1. Kabuang 40 hearing aids ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo mula sa ika-6 na distrito ng probinsya. Layon ng aktibidad na matulungan ang mga batang may kapansanan sa pandinig na maaaring makaapekto sa kanilang pananalita at kakayahang matuto. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga kapuso, dalawang weather systems pa rin ang makakaapekto ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan pa rin ang malamig na amihan at mainit na easterlies. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Cordillera Administrative Region, Quirino, La Union, Aurora at Zambales. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Pamilya ni Mary Jane Veloso nananawagan ng clemency kay PBBM. Narito ang report. Nanawagan ng clemency kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ni Mary Jane Veloso. Si Veloso ang dating overseas Filipino worker na nakulong sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Nagtipon-tipon sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice ang kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ang kanyang abogado namang si Attorney Edwin de la Cruz, iginiit na walang kasalanan sa batas ng Pilipinas si Veloso. Taong 2010 nang maaresto si Veloso sa Indonesia matapos mahulian ng heroin sa kanyang maleta. Depensa ni Veloso, pinabitbit lang iyon ng kanyang recruiter. December 2024, pinayagan ng gobyerno ng Indonesia na sa Pilipinas na niya ipagpatuloy ang kanyang sentensya. Nananatili si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ayon sa Malacanang, inaaral ng Office of the Executive Secretary ang mga probisyon at napag-usapan ng Pilipinas at Indonesia kaugnay sa kaso ni Veloso. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kauna-unahang Salt Research and Development Center sa bansa binuksan sa isang universidad sa Pangasinan. Sundan sa report. Formal nang binuksan ang Accelerating Salt Research and Innovation o ASIN Center sa Pangasinan State University Binmalay Campus kahapon. Naisa katuparan ang pagtatayo ng ASIN Center sa ilalim ng DOST Niche Centers in the Regions o NICER program na nakatuon sa pagtuklas ng mga makabagong pamamaraan at paghusayin pa ang mga kasalukuyang pagpoproseso sa salt production. And so today, we mark the beginning of a new chapter for Philippine salt science, technology, and innovation. We hope that we'll not start and end just by launching. Hindi lamang po dito sa Region 1, kundi po sa buong Pilipinas. Ang ASIN Center ang kauna-unahang pasilidad na nakatuon sa pananaliksik at inobasyon sa asin sa Pangasinan na itinuturing na Salt Capital of the Philippines o Land of Salt. Patunay na rin ito sa pangalan ng lugar na Panag-asinan na ang ibig sabihin ay where salt is made. Reflects the university's vision of becoming an industry-driven institution of higher learning and its mission to advance inclusive growth. Naging matagumpay ang pagpapatayo ng gusali dahil sa kolaborasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pamantasan at lokal na pamahalaan. May binuo na ring local at international partnerships na kabilang ang mga institusyon mula sa Japan, India at Indonesia. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Bantay Kalbo, Sitio Baag View Deck at Mount Olis Viewpoint na perfect for nature lovers. Ating pasyalan sa report. Time to refresh at mag-nature hunting sa iba't ibang pasyalan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Halina't magwanto sawang pahangin sa Bantay Kalbo sa Claveria, Cagayan. Tiyak na ikay marerelax sa panoramic view ng Babuyan Channel, Luzon Strait at overlooking view sa Centinela Beach. Mula sa bayan, 1 hanggang 2 oras ang biyahe bago marating ang Bantay Kalbo. May falls din na madaraanan habang nagtitrek paakyat sa lugar. Tinawag na Bantay Kalbo ang lugar dahil umano sa itsura nitong Bald Hill o Bald Mountain. Kung ikay napunta sa Central Luzon, abay perfect spot ang Sitio Baag View Deck for solo or group rides. Atraksyon sa mga dumarayo ang napakalawak na landscape na may scenic view ng lugar. Kaya kung nature lover ka, perfect spot ang pasyalang ito. Perfect for your IG feed naman ang cinematic view ng Mount Olis Viewpoint. At dahil sa cold weather, huwag kakalimutan mag-jacket mga kapuso.
Kilala rin ang lugar sa Sea of Clouds, breathtaking sunrise at sunsets. Tila ikay gumagawa ng malaingkantadyang love story sa ganda ng lugar. May panoramic view din ng Cordillera Mountains at ang overlooking na tila terraces ng mga gulayan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Alert at active na pet mula sa Sultan Kudarat ang ating bida ngayon. Tinutuo kasi nito ang taguri sa mga aso bilang mga bantay. Looks can be deceiving ang eksena ng asong si Yani. Mukhang chill lang sa umpisa. Nang ilapag ng kanyang fur mom ang stock ng pera, security mode activated agad ang alaga. Pati si fur lolo na kunwaring kukuha, hindi umubra sa pambabakod at titig ng aso. Para kay fur mom Janine, God gave me you. At protective talaga si Yani sa kanyang mga gamit. Ang video mahigit 2 milyon na ang views. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.